Matatagpuan sa dulong hilaga ng Pilipinas ang pinakamaliit na probinsya sa bansa. Marami ang nag-aasam na ito'y mapuntahan dahil sa nakakabighani nitong kagandahan. At isa ako sa mga nangarap na ito'y marating. Ngayon, hindi na lang Batanes na lugar ang ating dadayuhin dahil ang orihinal na breathtaking Batanes na ang aking bibisitahin. Andito tayo ngayon sa Clark International Airport at dito magsisimula ang ating adventure sa isa sa mga destinasyon na pinapangarap ng marami, ang Batanes. Hindi ko maitago ang sabik at kaba hanggang sa makalapag na ang aming eroplano sa Basco. Madalas kasi makansela ang mga flight dito, lalo na kung masama ang panahon. Welcome to Batanes! Papunta pa lang ay talagang challenging na. Ang probinsya ng Batanes ay binubuo ng 10 islands and islets. 3 sa mga ito ang inhabited ng tao, ang Itbayat, Sabtang, at Batan na kung saan matatagpuan ang kabisera ng probinsya, ang Basco. Sa liit ng probinsya, kaya mong ikutin ang isa sa mga isla rito sa loob lamang ng isang araw. Pero para mas masulit, we allotted 2 days to explore Batan Island. North Batan ang una naming pinuntahan. Mount Carmel Chapel ang unang destinasyon. Ito na siguro ang isa sa mga pinakapamosong simbahan sa bansa. Marami nagpapakasal dito dahil sa ganda ng lokasyon at mapapaido ka talaga sa ganda ng tanawin dito. Gawa sa mga bato ang simbahan na naging saksi ang tatag sa mga nagdaang kalamidad. Nadaanan din namin ang Didawid Ijang Rock Formation, ang lumang Ivatan Fortress sa Batuhan at ang Japanese Tunnel na gawa pa ng mga Hapones noong pangalawang digmaang pandaigdig. Sunod naman ay ang Valugan Boulder Beach. Iba ito sa mga white sand beach na ating napupuntahan dahil malalaking bato ang nakapaligid sa dalampasigan. Nagmula pa raw ang mga bato sa Mount Irayan nang ito ay sumabog. Matagal na panahon na ang nakalipas. Napakaganda ng tanawin, sariwa ang hangin habang nakaka-relax pakinggan ang hampas ng mga alon. Isa naman sa mga tanyag na puntang pinakanakilala sa Batanes ay ang Vayang Rolling Hills. Dito mo matatagpuan ang binansagang Where the Philippine Road Ends dahil talagang makikita mo ang dulo nito. Napaka-majestic na lugar na talagang walang ibang destinasyon na maiihalin tulad dito. Nag-iisa ang ganda nito sa mundo. Hindi kalayuan dito, mapupuntahan naman ang Basco Lighthouse, isa sa mga sikat na parola na may magandang tanawin ng buong Basco. Pwedeng akyatin ang lighthouse para mas makita mo ang ganda mula sa tuktok nito. Ito naman ang Basco Cathedral, isa sa mga pinakamatandang simbahan sa Batanes. Napakaganda ng struktura nito mula sa labas hanggang sa loob. At syempre, hindi matatapos ang araw na hindi namin natitikman ang isa sa mga pagkaing ipinagmamalaki ng mga Ivatan. Ito ay tinatawag na vunung, isang tradisyonal at simpleng pagkaing ipinagmamalaki ng Batanes. Ito naman, yung overd na tinatawag. Sa atin, parang tawag niya ubod. Kinabukasan ay timog na bahagi naman ng Batan ang aming pinuntahan. Sa munisipalidad ng Uyugan, aming nakita ang mga tradisyonal na bahay na gawa sa bato. Ito ang mga sinaunang bahay ng mga Ivatan na siya rin nagsisilbing pananggas sa mga malalakas sa bagyong tumatama sa probinsya. And then yung kagandahan naman sa kanilang mga bahay, kapag malamig ang panahon, nagiging warm naman sa loob. Kapag naman mainit ang panahon, malamig naman sa pinakaloob ng bahay nila. So ano ba yung kwento ng mga bahay dito sa Batanes? Although the typical house of an Ivatan is gawa sa light materials, pero yung mga stone house po is inintroduced to us by the Spaniards. Kasi nga nagstay sila dito ng matagal. Inintroduce po sa amin yan, yun, parang mas safe ka na pag nasa original na stone house ka. Dito rin matatagpuan ang Alapad Hills and Rock Formation na kung saan makikita ang pinakasikat na Blow Your Horn signage habang background ang magandang rock formation. Kalapit lang nito ang Madangay Hills na pwede rin puntahan hanggang sa dulo. Makapigil hiningang tanawin ang talaga namang magwe-welcome sa iyo rito. Mula naman sa bayan ng Ivana, mapupuntahan ang isa sa mga Batanes Pride, ang Honesty Store and Cafe. Simpleng tindahan ito na nagbebenta ng mga snacks, kape, souvenir items at ilang basic needs. Pero higit sa paninda, ang binibenta rito, tiwala. Sa panahon ngayon na bihira na ang tiwala, nakaka-inspire makita na meron pa rin ganitong lugar. Kung tutuusin, hindi lang ito tindahan.
Ito ay simbolo ng pagkatao ng mga Ivatan. One of the costume of the Ivatan is using the headdress. Yung ginagamit po ng mga babae, tinatawag po namin yan bakul. Yung ginagamit naman po ng lalaki, yung kanayi, yung vest. And yung pinaka-main materials po na ginagamit ng mga locals is this one po. This is the dates. Local term po namin dito is vuyavuy. Ginagawang bakul or kanayi. And it takes 1 week para gawin yon. Actually, yung bakul and kanayi, ginagamit po namin yan sa init ng araw tsaka kapag ito ay umuulan. Mula rito, iyo ring matatanaw ang napakagandang parola ng Ivana. Ito ang Busbusan Lighthouse. Mula rito ay matatanaw mo na ang Sabtang Island. Dito rin matatagpuan ang pinaka-iconic na heritage house sa buong Batanes, ang House of Dakay. Ito ang pinakalumang bahay na bato sa probinsya na itinayo pa noong 1887. Gawa ito sa mga pinagpatong-patong na bato, corals at apog. Ang bubong naman nito ay gawa sa cogon grass, isang matibay na disenyo ng mga Ivatan upang malabanan ang malalakas sa bagyo at maging lindol. Noong 1913, nagkaroon po ng malakas na lindol dito. And that time, meron pong 5 old houses. And that 5 old houses, yung 4 ay totally destroyed. So isa na lang po yung existing. Ito po yung House of Dakay. When we say Dakay, it is an old man. Yon. Ngayon yung nakatira dito is yung kanyang apo na si Francisco Dakay. At kung mapapansin nyo rin po, merong net yan. Ang purpose po niyan is not to let the birds na gawin po siyang nest. Pag ganito po yung bubong namin na made of cogon, that can last for 30 to 40 years bago mo po siya i-replace. Ang bayan naman ng Mahataw ang huli sa aming napuntahan. Pinagpala rin ito sa napakagandang tanawin tulad na lamang ng Raco Apayaman, ang minsan nabansagan bilang Marlboro Country. Malawak na kabundukan na may napakagandang view ng karagatan. Sunod naman ay ang San Carlos Borromeo Church. Isa ito sa mga heritage church na simple pero napaka-elegante ng struktura. May tinatawag din sila na blank book archives. Dito, pwede kang magsulat ng iyong kwento o mensahe. Dito rin amin nakita ang Mahataw Shelter Port na nagsisilbing pahinga ng mga bangka upang maprotektahan ito sa mga malalaking alon. Batanes is truly one of the best places na aking narating. Ito ang lugar na simple lang ang buhay pero iyong papangarapin. Dito, mabagal ang oras pero balanse ang buhay ng tao. Ang Batanes ay buhay na paraiso kung saan ang kalikasan, katahimikan at kultura ay sabay-sabay na humihinga. This is Juan, and that's a story.